Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 3, Week 5. Ang mga simbolo, imahe at gamit sa pananampalataya o paniniwala ng kapwa ay mahalagang kilalanin at igalang. Basahin at unawain ang bawat pahayag o katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa patlang bago ang bilang. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang hindi kinakailangan sa wastong pakikitungo sa mga nakakatanda sa pamayanan? Pangunawa, pagkamasigasig, paggalang. Pagrespeto. Ang sagot ay B, pagkamasigasig. Sa loob ng isang bus, may isang matandang babae na may bitbit na maraming bagahe at halos hindi makapwesto ng maayos. Ano ang iyong gagawin? Tutulungan ko siya sa pag-aayos ng kanyang mga bagahe. Sasabihan ko na umusod ang katabi niya para lumuwag ang pwesto. Itutuon ko ang aking pansin sa ibang pasahero sa loob ng bus. Tatanungin ko kung nasaan ang kasama niya sa biyahe. Ang sagot ay A, tutulungan ko siya sa pag-aayos ng kanyang mga bagahe. Ano ang nais iparating ng kasabihang papunta ka pa lamang, pabalik na ako? A, ang mga karanasan mo ay magtuturo sa iyo ng tamang daan. B, ang bawat karanasan ay may hatid na mga aral, kaya dapat sundin. C, ang mga matatandang kasapi ng pamilya ay may higit na karanasan at kaalaman. D, ang mga payo ng mga nakatatanda ay mula sa kanilang mga karanasang nagbigay aral sa kanila. Ang sagot ay D, ang mga payo ng mga nakakatanda ay mula sa kanilang mga karanasang nagbigay aral sa kanila. Ang lola ni Jenny ay nagiging makakalimutin na at makulit dulot ng katandaan nito. Sa kabila ng ganitong ugali at pakikitungo ng kanyang lola sa bawat kasapi ng kanilang pamilya, ipinadadama pa din nila sa kanya ang pag-aaruga. Anong pagpapahalaga ang ipinakikita ng pamilya ni Jenny? Pag-unawa at pag-intindi, pagmamahal at pagtutulungan, paggalang at pagrespeto, pagkamatyaga at pagkamalikhain. Ang sagot ay A, pag-unawa at pag-intindi. Bakit mahalagang ipakita sa mga nakakatanda sa pamilya at pamayanan ang wastong pakikitungo at pakikipag-ugnayan sa kanila? A, ito ay tanda ng pagtanaw ng utang na loob sa kanilang mga ambag sa pamilya at lipunan. B, ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagrespeto sa kanila bilang mahalagang kasapi ng pamilya at pamayanan. C, ito ay pasasalamat sa kanilang mga nagawa sa pamilya at komunidad. D, ito ay paraan ng pagsunod natin sa kultura, mga pagpapahalaga at batas ng Pilipino. Ang sagot ay D, ito ay paraan ng pagsunod natin sa kultura, mga pagpapahalaga at batas ng Pilipino. Gamit ang mga nakaraang kaalaman sa mga ilang pananampalataya na mayroon sa bansa, tukuyin kung anong relihiyon ang isinalalarawan ng 3 o 4 na larawan sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa kahon at isulat ang titik sa patlang bago ang bawat bilang. Ang mga pagpipilian ay Budismo, Islam, Katolisismo, Hinduismo, Judaismo. Upang matiyak ang pagsunod sa iba't ibang batas sa karapatang sipi, inirerekomenda ang mga iminungkahing tagubilin. Katolisismo. Upang matiyak ang pagsunod sa iba't ibang batas sa karapatang sipi, inirerekomenda ang mga iminungkahing tagubilin. Judaismo. Pangatlong bilang, Hinduismo. Pang-4 na bilang, Islam. Pang-5 bilang, Budismo. Paano mo mailalarawan ang gawain?
Ano-ano ang iyong mga naging batayan upang matukoy ang mga relihiyon gamit lamang ang 3 larawan sa bawat bilang? Bakit mahalagang malaman natin ang mga simbolo ng mga relihiyon at mga kahulugan nito? Ang pag-aaral sa mga simbolo, imahe at gamit sa pananampalataya ng bawat relihiyon at ang mga kahulugan nito ay mahalaga upang mapalawak ang kaalaman at pangunawa sa iba't ibang kultura. Ito rin ay nagpapalalim sa ating pag-unawa sa kasaysayan at konteksto ng mga paniniwala ng mga tao sa iba't ibang panig ng bansa at mundo na nagpapakita ng mga impluwensya at kabuluhan ng relihiyon sa lipunan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga simbolo, mas nagiging bukas ang ating isipan sa mga pagkakaiba at pagkakatulad sa mga paniniwala na nagbubukas ng mga pintuan para sa mas malawak na pagtanggap, paggalang at pagkakaisa. Hanapin at bilugan sa talahanayan ang mga salita. Basahin at tandaan ang mga kahulugan nito pagkatapos. Krusipiho, bituin. Rosario, dharma. Kaaba, bodhi. Hilal kipa, om, lotus. Narito ang mga susi ng pagwawasto. Krusipiho o crucifix. Ito ay imahe ni Jesus na nakapako sa krus. Rosary. Ito ay nangangahulugang kwintas ng rosas na ginagamit upang ipakita ng mga Katoliko ang debosyon sa mahal na Birhen at kay Jesus. Ito ay binubuo ng 50 na butil at may krusipiho sa dulo. Kaaba. Ito ang pinakasagradong pook para sa mga Muslim. Ito ay itim na gusaling bato na sentro ng Mecca. Hilal. Ito ang simbolong kalahating buwan o crescent moon na makikita sa mga puok, sambahan o moske ng mga Muslim. Kipa. Ito ay isang maliliit na takip na isinusuot ng mga lalaking Hudyo sa ulo bilang pagpapakita ng paggalang sa Diyos at pagkilala sa kanyang kapangyarihan. Bituin ni David. Ito ay isang hexagram na binubuo ng 2 magkaparehong mga tatsulok na naglalaman ng mga titik na sumasalamin sa mga aral ng Hudawismo. Dharma Chakra. Ito din ay tinatawag na anggulong ng Dharma na simbolo ng pag-aaral at pagtuturo sa Budismo. Ito ay may 8 tangkay na sumisimbolo sa 8 marangal na daan. Puno ng Bodhi. Sa ilalim ng puno na ito, naging Buddha si Siddhartha Gautama. Ito ay sumisimbolo sa ilaw ng pagkakaalam at paglaya mula sa mga paghihirap sa sanlibutan. Om. Ito ay isang sagradong tunog at simbolo sa Hinduismo na sumisimbolo sa simula, kasalanan at wakas ng lahat ng bagay. Bulaklak ng lotus ay isang mahalagang simbolo sa Hinduismo na sumisimbolo sa kalinisan, espiritual na pag-usbong at pagpapakalma ng isip. Iba't ibang simbolo, imahe at gamit sa pananampalataya, 2 araw. Ang mga simbolo, imahe at gamit sa pananampalataya ay may malalim na kahulugan at naglalarawan ng mga paniniwala, karanasan at tradisyon ng isang relihiyon o kultura. Narito ang ilan sa mga ito. Krus at krusipiho. Ang krus ay isang pangunahing simbolo sa Kristyanismo na kumakatawan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. Ito ay nagpapahayag ng pag-asa sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Buddha. Ang imahe ni Buddha ay naglalarawan ng pagtulog na kumikilos bilang simbolo ng paglaya mula sa siklo ng paghihirap at pagdurusa. Ito ay nagpapakita ng kagandahang loob at kapayapaan.
Bituin at kalahating buwan, hilal. Ito ay isang simbolo sa Islam na kumakatawan sa kapayapaan, katuwiran at pag-unlad. Ito ay nagmumula sa mga simbolo ng mga sinaunang relihiyon sa gitnang silangan. Om. Ang Om ay isang sagrado at mahalagang simbolo sa Hinduismo na kumakatawan sa espiritual na lakas at kabuuan ng universo. Ito ay isang mahalagang bahagi ng mga panalangin at meditasyon sa Hindu. Menorah at bituin ni David. Ang menorah ay isang simbolo sa Judaism o Judaism na kumakatawan sa ilaw at karunungan. Ang bituin ni David naman ay isang hexagram na binubuo ng dalawang magkaparehong mga tatsulok na naglalaman ng mga titik na sumasalamin sa mga aral ng Judaismo. Pagmimisa. Ang pagmimisa ay isang pangunahing ritual sa Kristyanismo na kumakatawan sa pag-aalay ng katawan at dugo ni Jesus Kristo. Ito ay ginagamit sa banal na misa bilang bahagi ng pagpapahayag ng pananampalataya at pagkilala sa sakripisyo ni Kristo. Butil sa panalangin, prayer beads. Ang mga prayer beads ay ginagamit sa maraming relihiyon tulad ng Islam, Kristyanismo, Buddhism, para sa panalangin at meditasyon. Ang bawat bato o butil ay kumakatawan sa isang panalangin o mantra. Kandila. Ang mga kandila ay ginagamit sa maraming ritual at seremonya sa iba't ibang relihiyon bilang simbolo ng ilaw, pag-asa at espiritual na liwanag. Ito ay nagpapahayag ng pagtanggap at pagbibigay pugay sa sagrado. Shofar at kipa. Ang shofar ay isang trompeta na ginagamit sa ritual ng Judaism, lalo na sa pagdiriwang ng Rosh Hashanah at Yom Kippur. Ang kipa naman ay isang maliliit na takip na isinusuot ng mga lalaking Hudyo sa ulo bilang pagpapakita ng paggalang sa Diyos. Dharma Chakra. Ito din ay tinatawag na ang gulong ng Dharma na simbolo ng pag-aaral at pagtuturo sa Budismo. Ito ay may 8 tangkay na sumisimbolo sa 8 marangal na daan. Sa tulong ng mga impormasyon sa itaas, iayos ang mga simbolo, imahe o gawain sa relihiyong kinabibilangan nito. Gamit ang graphic organizer, isulat o ilagay ang sagot sa loob ng bawat talulot o petal. Budismo, Hinduismo, Islam, Judaism, Kristyanismo. Ibahagi ang mga simbolo, imahe o gawain sa relihiyong kinabibilangan. Gamiting gabay ang talahanayan. Relihiyong kinabibilangan, mga simbolo, imahe o gawain sa relihiyong kinabibilangan. Sa ikalawang column, paano mo ito ginagamit o ginagawa? Kaugnay na paksa bilang 2. Kahalagahan ng mga simbolo, imahe at gamit sa pananampalataya. Sa pananampalataya, ang mga simbolo, imahe at gamit ay may mga kahalagaan na nagbibigay, kahulugan at nagpapalalim sa pag-unawa at karanasan ng mga mananampalataya. Narito ang ilan sa mga mahalagang papel na kanilang ginagampanan. Pagbabahagi ng mga konsepto at karanasan. Ang mga simbolo ay nagbibigay ng representasyon sa mga konsepto o ideya sa kinabibilangang relihiyon. Sa pamamagitan ng mga imahe at simbolo, mas madaling maunawaan at maipahayag ang mga doktrina at prinsipyo ng pananampalataya. Pagpapaalaala. Ang mga simbolo at imahe ay nagiging mga paalaala sa mga mananampalataya tungkol sa kanilang pananampalataya at mga banal na aral. Ang pagkakaroon ng mga ito sa mga lugar ng pagsamba o tahanan ay nagbibigay inspirasyon at nagpapaalab sa espiritual na buhay ng mga individual. Pagpapahalaga sa tradisyon. Ang mga simbolo at imahe ay naglalarawan din sa kasaysayan at tradisyon ng isang relihiyon. Ito ang nag-uugnay sa kasalukuyang henerasyon sa mga nakaraang panahon at nagpapatibay ng ugnayan ng mga mananampalataya sa kanilang mga pinagmulan.
Pagpapalalim ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga simbolo at imahe, ang pananampalataya ay nagiging mas personal at mas malalim. Ang mga ito ay nagpapalaganap ng espiritual na kahulugan at nagpapalakas sa ugnayan ng tao sa kanilang pinaniniwalaan. Pamamaraan ng pagsamba. Ang mga gamit at ritual sa pananampalataya tulad ng mga sagradong bagay at lugar ay nagbibigay ng estruktura at kaayusan sa mga ritual ng pagsamba. Ang mga simbolo at imahe ay nagpapalakas ng kahalagahan ng mga ritual at nagpapalalim sa espiritual na karanasan ng mga mananampalataya. Sa kabuuan, ang mga simbolo, imahe at gamit sa pananampalataya ay hindi lamang mga dekorasyon o bagay na pisikal. Ito ay mga salamin ng espiritual na karanasan ng mga mananampalataya at mga mahalagang bahagi ng kanilang buhay at pananampalataya. Basahin at unawain ang maikling kwento, sagutin ang mga katanungan pagkatapos. Mga pananampalataya sa aking komunidad ni Marie Shane L. Cunanan. Sa mababang paaralan ng Manuel Quezon ay mayroong tatlong magkakaibigan na sina Pedro, Ali at Dino. Sila ay nasa baitang 5 at laging magkakasama sa paggawa ng mga aralin. Halina't basahin natin ang kanilang maikling usapan. Buti na lamang at tayong tatlo ang magkakagrupo sa ating proyekto. Tama, ang ating proyekto ay tungkol sa iba't ibang relihiyon. Madali lamang ito. Maaari tayong magbigay ng mga simbolo, gamit o pananampalataya na mula sa ating relihiyon. Ikaw na ang mauna, Pedro. Sa aming relihiyon, kami ay nagsisimba tuwing linggo. Mayroon kaming Biblia. Ito ay banal na aklat na naglalaman ng salita ng Diyos. Mayroon din kaming krus na sagisag ng pag-asa, kaligtasan at pag-ibig ng Diyos, at mayroon ding rosaryo. Ang pagdarasal ng rosaryo ay isang paraan sa pagbibigay pugay sa mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos at ina ng simbahan. Ano naman ang sa inyo, Ali? Sa aming relihiyon naman ay mayroong banal na aklat na tinatawag na Quran at kami ay naniniwala kay Allah. Kami ay pumupunta sa moske upang manalangin. Bawal rin kaming kumain ng karne ng baboy. Salamat Pedro at Ali, talagang ang dami ko agad nalalaman tungkol sa inyong relihiyon. Kami ay mayroong Dharma Chakra. Ito ay tinatawag na Wheel of Dharma. Ito ay kumakatawan sa mga aral at batas ng aming relihiyon. Si Buddha o Siddhartha Gautama ang pinagmulan ng aming relihiyon. Mayroon din kaming stupa. Ito ay isang istruktura na naglalaman ng mga reliquary at nagiging puok ng debosyon at pagdadasal para sa amin. Ang galing natin, natapos na natin ang ating proyekto mula mismo sa ating mga karanasan. Tama ka dyan, Pedro. Bukas, panigurado, ay mas marami pa tayong malalaman sa ibang relihiyon ng ating mga kamag-aral. Masaya ako na tayong tatlo ang magkakasama sa proyekto na ito. Ngayong tapos na ang ating proyekto, maaari na ba tayong kumain at ako ay nagugutom na? Ako rin ay nagugutom na. Sige, kumain na tayo. Bumili rin tayo ng sorbetes mamaya dahil natapos natin ang ating proyekto. At masayang kumain ang magkakaibigang si Pedro, Ali at Dino. Tungkol saan ang binasa nating kwento? Tungkol ito sa tatlong magkakaibigang nagbahagi ng gamit at simbolo mula sa kanilang iba't ibang relihiyon. Ano-ano ang mga gamit o simbolo na binanggit ni Pedro? Ano sa tingin mo ang relihiyon ni Pedro? May Biblia, krus at rosaryo si Pedro. Ang relihiyon niya ay Kristyanismo. Ano-ano ang mga gamit o simbolo na binanggit ni Ali? Ano sa tingin mo ang relihiyon ni Ali? May Quran, moske at naniniwala siya kay Allah. Ang relihiyon niya ay Islam o pagiging Muslim. Ano-ano ang mga gamit o simbolo na binanggit ni Dino? Ano sa tingin mo ang relihiyon ni Dino?
May Dharma Chakra, Buddha at Stupa si Dino. Ang relihiyon niya ay Budismo. Ikaw, ano ang iyong relihiyon? Ano-ano ang mga gamit o simbolo na mayroon kayo? Kung mayroon kang kaibigan na iba ang relihiyon, ano ang gagawin mo sa mga gamit o pananampalataya na mayroon siya? Igalang ko ang kanyang gamit at hindi ko ito pagtatawanan o hahawakan ng walang pahintulot. Bakit mahalagang maipakita ang paggalang at pagpapahalaga sa mga simbolo, gamit at gawain sa bawat relihiyon sa ating komunidad? Mahalaga ito upang magkaroon ng pagkakaunawaan, kapayapaan at respeto sa bawat isa, kahit magkaiba tayo ng relihiyon. Bumuo kayo ng 5 o higit pang pangkat at gumawa ng mapa ng komunidad na nakatuon sa mga puok sambahan ng iba't ibang relihiyon. Maghanap ng impormasyon mula sa internet o iba pang mapagkukunan upang makita ang mga puok sambahan at iguhit ang mga ito ng malinaw sa inyong mapa. Pagkatapos, ipakita at ipaliwanag sa klase ang inyong nagawang mapa. Para sa 3 araw. Ang wastong pagkilala at paggalang sa mga simbolo, imahe at gamit sa pananampalataya ay hindi lamang simpleng kagandahang asal, kundi isang pangunahing hakbang tungo sa mas magandang samahan at pagkakaisa sa lipunan. Ito ay nagbibigay daan sa pagpapalalim ng ugnayan sa kapwa at nagpapatibay sa pundasyon ng respeto at pag-unawa sa ating mga kapwa-tao. Narito ang ilang paraan kung paano ito maipakita ang paggalang at pagkilala sa mga ito. Pag-aaral at pag-unawa. Mahalaga ang pag-aaral at pang-unawa sa mga kahulugan at konteksto ng mga simbolo, imahe at gamit sa iba't ibang pananampalataya. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang maling pagkakagamit ng mga ito. Pag-unawa sa mga kahulugan nito. Ang mga simbolo at gamit sa pananampalataya ay may malalim na espiritual na kahulugan para sa mga mananampalataya, kaya't mahalaga na ituring ito ng may respeto at paggalang at iwasan ang kanilang paggamit sa paraang nakasasakit o nakakasama sa kanilang paniniwala. Pagrespeto sa mga ritual. Kung nakikisali sa mga ritual o seremonya ng ibang pananampalataya, mahalaga ang pagrespeto sa kanilang mga tradisyon at pamamaraan. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuntunan at pagpapakita ng paggalang sa pamamagitan ng pananahimik. Pagpapakita ng interes. Ang pagpapakita ng interes sa mga paniniwala at kultura ng iba ay nagpapakita ng paggalang at pag-unawa. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanilang mga kwento at tradisyon at pagpapahalaga sa kanilang mga sagradong karanasan. Pagtanggap sa mga pagkakaiba-iba. Sa isang mundong naapektuhan ng globalisasyon, modernisasyon at migrasyon, ang pagiging bukas at pagtanggap sa mga pagkakaiba ng paniniwala at kultura ay mahalaga upang magkaroon ng mas mapayapang lipunan. Ang pagkilala sa mga simbolo at imahe ng iba't ibang pananampalataya ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Sa pamamagitan ng mga paraang ito, maaari nating masiguro na tayo ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga pananampalataya ng may respeto, pag-unawa at paggalang. Ito ay mahalaga sa pagpapalakas ng ugnayan at pagkakaisa sa isang lipunan na binubuo ng iba't ibang kultura at paniniwala. Punan ang Venn diagram. Pumili ng 2 relihiyon sa inyong komunidad. Isulat sa loob ng bawat bilog ang mga simbolo, imahe at gawain sa napiling relihiyon. Sa gitnang bahagi naman ng Venn diagram, isulat ang mga gawain upang maipakita ang pagkilala at paggalang sa mga ito. Para sa 4 na araw. Ang wastong pagkilala at paggalang sa mga simbolo, imahe at gamit sa pananampalataya o paniniwala ng kapwa
ay mahalagang aspeto ng pagkikipagkapwa-tao at pagkakaisa sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kakayahang makilala at maunawaan ang mga kahulugan na mga ito, nagpapakita tayo ng respeto at pag-unawa sa espiritual na karanasan ng iba. Ang ganitong pag-unawa at paggalang ay hindi lamang pagtanggap sa kanilang pananaw, kundi pagpapakita rin ng respeto sa kanilang ugnayan sa Diyos o sa kanilang espiritual na paniniwala. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng mga simbolo at imahe bilang mga sagradong bagay na nagbibigay kahulugan at nagpapalalim sa espiritual na buhay ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng wastong pagkilala, may isa sa buhay natin ang pagiging bukas, pangunawa at pagpapakita ng respeto sa mga simbolo, imahe at gamit sa pananampalataya ng iba. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagkikinig sa kanilang mga kwento at tradisyon, pagtanggap sa kanilang mga ritual at seremonya at pagpapakita ng kagalang-galang na pag-aral ng pananahimik at pagbibigay halaga sa kanilang mga sagradong karanasan. Sa ganitong paraan, ang pagkakaroon ng wastong pagkilala sa mga simbolo at imahe ng pananampalataya ng iba ay nagpapalakas sa ugnayan at pagkakaisa sa gitna ng iba't ibang mga kultura at paniniwala. Punan ang puno ng pag-asa. Sa ibaba, isulat sa mga bunga ng puno ang mga gawain na iyong isasagawa upang maipakita ang pagkilala at paggalang sa mga simbolo, imahe at gawain ng pananampalataya, iba't ibang relihiyon, gamiting batayan ang halimbawa sa ibaba. Basahin at suriin ang bawat pahayag, isulat ang T sapat lang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad nito at M naman kung mali. Ang wastong pagkilala at paggalang sa mga simbolo, imahe at gamit sa pananampalataya o paniniwala ng kapwa ay mahalagang aspeto ng pagkikipagkapwa-tao at pagkakaisa sa lipunan. T. Ang mga simbolo, imahe at gamit sa pananampalataya ay walang kahalagahan at dapat lamang baliwalain. M. Ang mga simbolo at imahe sa pananampalataya ay nagbibigay kahulugan at nagpapalalim sa espiritual na buhay ng mga mananampalataya. T. Maaari mong gamitin ang mga simbolo at imahe ng ibang pananampalataya sa paraang nakakatawa o nakakaaliw. M. Ang rosaryo, krusipiho at pagmimisa ay bahagi ng pananampalataya ng mga Katoliko. T. Mahalaga ang pag-aaral at pangunawa sa mga kahulugan at konteksto ng mga simbolo, imahe at gamit sa iba't ibang pananampalataya. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang maling pagkakagamit ng mga ito. T. Ang pagkikinig sa mga kwento, paniniwala at tradisyon at pagpapahalaga sa mga sagradong karanasan ng iba ay pagpapakita ng paggalang at pagkilala sa kanilang pananampalataya. T. Ang mga simbolo, imahe o gamit sa pananampalataya ay nagpapaganda lamang sa mga puok, dalanginan o sambahan. M. Mas mahalagang bigyan ng pansin at paggalang ang mga simbolo, imahe at gawain sa sariling pananampalataya. M. Ang pagkilala sa mga simbolo at imahe ng iba't ibang pananampalataya ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. T. Tukuyin ang relihiyon na kinabibilangan ng simbolo, imahe o gawain na nasa bawat bilang. Isulat ang letra ng iyong sagot. Maaaring maulit ang mga letra ng kasagutan. Ang mga pagpipilian ay A. Budismo, B. Hinduismo, C. Islam, D. Judaismo, E. Kristyanismo. Unang bilang, Hilal.
C. Kipa. D. Dharma Chakra. A. Rosario. E. Om. B. Menora. D. Pagmimisa. E. Puno ng body. A. Kaaba. C. Bulaklak ng lotus. A o B. Mag-survey ng 10 hanggang 15 tao sa inyong komunidad o paaralan. Alamin ang kanilang mga relihiyon. Itanong din sa kanila ang mga simbolo, imahe o gawain na may kinalaman sa kanilang pananampalataya at ang mga gamit at kahalagahan nito. Iugnay ang impormasyong iyong naitala sa ating mga pinag-aralan. Ito ay magbibigay sa iyo ng higit na kaalaman kung gaano kalalim ang pananampalataya ng mga tao sa iyong komunidad. Gumamit ng bilang at huwag ang buong pangalan ng taong kinapanayam. Taong kinapanayam, ikalawang kolum relihiyon, ikatlong kolum mga simbolo, imahe o gawain sa relihiyong kinabibilangan, kahalagahan at gamit nito.